Dati kasi parang ayoko to gawin kasi nakakahiya or baka pagtawanan nga ako, baka i-judge ako. Pero kung totoo ka lang sa sarili mo, 'di ba? Kung nag-try ka lang and kung mag-create ka ng parang sarili mong safe space, doon lalabas yung videos that will make you wealthy and debt-free. Siya po isang virtual assistant at isang content creator sa Taguig. Let's welcome Mr. Ansis C. Paano mo ba naisipan tong konsepto na ito? Kasi talagang very entertaining yung mga content mo. may TikTok na ako before pero hindi pa yung Filipino-Chinese like content. You've been through a lot, so you also deserve a lot. Deserve mong magpakulat. May nakita din akong parang Korean-American TikToker. He was making skits out of his Korean mom, ganon. So parang naisip ko, bakit di ko kaya siya gawin as a Filipino-Chinese? Tumaba ka. Tapos itim mo pa, wag kasi magpaaral. Tapos nung nakita ko na parang pumapatok naman siya sa audience, noon na nga actually natakot ako na baka ma-offend yung Filipino-Chinese community. But after that, nung nakita ko yung comments na mostly positive, yun, tinuloy-tuloy ko. So itong mga ginagawa mo, yung content, nakikita mo sa mga ano mo? Oo, mostly from, yun, my family, mga tita ko, mga nanay ko, paano sila tumawad. Yung ginagawa mong ito ngayon, paano to nakatulong sa'yo at the same time sa mga manonood mo? Sabi ko nga una, natakot ako at first na baka ma-offend yung Filipino-Chinese community. But maganda naman yung feedback. Marami ako nakakita na comments na, lalo na from the Filipino-Chinese community na, yes, nanay ko yan, or ganyan din ako, or parang ganon. And actually kahit sa mga parang Pinoy, sa mga pure-blooded Pinoy, na marami rin ako nakakitang comments na, kahit hindi ako Chinese, relate din ako, ganyan din kami sa bahay. Oo. So nakakatuwa na makakita ng ganong comments. Tapos noon natakot din ako sa parents ko syempre na baka sabihin. Baka ano yan, pinagtatawanan mo ba kami ganun. Pero sobrang supportive naman nila. At saka nakita rin nila na naging successful ka sa isang bagay. Kaya very supportive din sila sa pagko-comedy ko ngayon, sa pagta-TikTok and all. Minsan nga yung nanay ko yung nagbibigay pa ng mga suggestions. Talaga? Oy, gawin mo nga to, bakit pwede mo rin tong gawin as a skit, as a topic. So Galing. Ngayon, in character po, si Ansis, siya po ay pumunta ng palengke at mamimili ako ang nagbebenta. Ito, book, magkano yan? Ito book na ito, 190 po, 190. 100 na, mahal masyado dun sa kabila. 50 pesos lang yan. Pwede bigay mo sa akin 50? Ay, 50 pesos, wala pa sa printing cost yan. Dun na lang ako sa kabila. Okay lang. Dun na talaga ako sa kabila. Pwede na. 'Di ba sabi diyan, ano yung unang utos, 'di ba? Unang utos kailangan magtipid. Tulungan mo naman ako. Sige na. Sige, pwede kita bigyan ng discount pero di pwede 50 pesos. Sige. Magkano bigay mo sa akin? Bigay ko na lang sa'yo 150. 20 pesos. Pwede ba? Babaan mo. 100. 100 pesos? Oo. Wala pa sa puhunan yun. Sige. Magkano bigay mo sa akin? Sige. Huling tawad. 120 pesos. Pera o bayong? Sige na nga. Akin na yan. Yan. So right now, ito next, using this platform right now, how do you monetize yun? One from brand deals. So may mga lumalapit sa akin na brands to create videos for them from Facebook ads. Nagulat din ako sa Facebook ads. And of course, yung mga shows ko, yung stand-up comedy shows, improv shows. Yung maganda sa naging content ko is marami rin akong na-invite from my audience online to watch me perform live. So yun din yung isang naging magandang effect ng content ko. Okay, true. Siyempre, may income yan. Si Ansis ba ay nag-iipon? Nag-iipon noon. Yes, may budget din ako. May app ako sa phone, may budget ako every month. Minsan hindi ko nasusunod strictly pero I try my best. Pag nag-iipon ka, where do you put your ipon naman? Saan mo nilalagay? Saan mo ni-invest? So mostly stocks, may iba sa mga iba-ibang digital banks and iba-ibang investments. So napakaganda, no? Actually, you turned your passion, di ba? To become a career and it's right now helping you to monetize. Yes. Pero maganda nga ginagawa mo, Ansis, pero let me ask you one personal question, no? Ano yung moment ng buhay mo na personal, no? Na talagang you find it the most challenging for you? Siguro yung pagka-come out ko sa parents ko as gay. Sobrang challenging talaga nun. Yung time na I was in the closet for the longest time, nung bata ko, yun yung isa sa mga challenging talaga. Oo, syempre. Yeah. Especially in the Filipino-Chinese family community, mas extra hirap. Siyempre nag-iisip ka, how can I tell my parents?
At what age and how were you able to communicate it? Mga early 20s, I would say, yung first come out ko sa kanila because I had a boyfriend nun. Hindi ko rin maisip kung bakit at that exact moment naisip sabihin sa kanila. I just realized na parang, ay, kami lang mag-isa dito sa bahay. Maybe this is a good chance. So sinabi ko na parang, ay, may sasabihin ako sa inyo. And then, hindi ko nga masabi. Like, umiyak na lang ako in front of them. Hindi ko masabi. And yung nanay ko yung nagsabi sa akin. Siya yung nag-verbalize. Na ano? Na parang, parang, are you gay? Or yung term pa niya is, feeling mo hindi ka lalaki, which is, syempre, iba siguro naman naramdaman na rin niya. Oo. For sure naramdaman nila. Parang tumango na lang ako na parang, yes, tama kayo. At first, syempre, nahirapan sila tanggapin. Oo nga. So parang yung mga unang sinabi is, baka face lang yan. Alam mo, baka magbago ka. Or paano pagtanda mo, sino yung maging kasama sa'yo. Diba? Very, very Filipino-Chinese din yan. So yun. So for the longest time, after nun, di namin na siya pinag-usapan. Hindi na namin binibreach yung topic. Hindi na namin ulit pinag-usapan. So one time lang nasabi yun? One time lang. Tapos parang after nun, naging medyo, feeling ko in denial ulit. Ngayon may boyfriend na rin ako. Parang they're very much more accepting. Kilala nila yung boyfriend ko and nakapag meals na kami and dinner and lunch outs together. Better. So much better. Yeah, ang hirap nun, no? Guys, ito lang naman, no? Parang yung mga moments na ganun, siguro I feel, number one, yung being honest with what you're going through. Lahat tayo Kasi yun nga yung problema. Pag may mga problema tayo, minsan in denial tayo sa mga problema natin And this is what I've realized. When you do not want to face your problem, the problem will not fix itself. It will just go worse. So, since na-express mo na yan, ang concern mo na lang is how do you become a better person, right? Di mo na iniisip yan. So, aside from that right now, ano naman yung mga future plans mo? Siyempre gusto ko ituloy-tuloy yung comedy ko and to hopefully grow my comedy career pa. Siguro sa stand-up and sa pag-i-improv to perform on bigger stages, gano'n. Tapos pag-continue ko rin sa content ko to just grow it and maybe produce my own shows, make a mini-series maybe. Hindi ko alam. Pero like, dreaming big, yes. Yeah, alam mo, Ansis, ito lang naman. When I saw you, I see a lot of potential. Kasi very typical of a creative person at the same time a comedian. Yung kinakausap ko siya, parang okay, very nonchalant. Totoo. Ano yung tahimik Alam mo. Pero yeah, marami nagulat sa akin. Kasi introvert talaga ako in person, tsaka tahimik lang talaga ako in person. So marami nagulat kapag nakikita nila ako outside of my content. Kasi iba rin ako on stage, iba ako online, tapos iba rin ako sa like totoong buhay. So marami nagulat na tahimik ako. Pero masaya din to like have different personalities. Yeah, totoo. Kaya I see a lot of potential in you, that's what I'm saying. And then I believe yung kung anong mga plans mo sa buhay, darating yan. It will come into pass. So right now, I want you to probably inspire the other people na probably who are there, yung confused ba at their crossroads of their life, hindi nila alam gagawin. Kasi medyo late bloomer ka na na-discover mo pala na may talent ka pala dito. Tama? Yes. Parang nag-start ako with stand-up last year lang. Tapos yung pagko-content ko sa Filipino-Chinese content this year lang din. So probably there are some people, especially yung hindi pa nila alam yung calling and purpose nila sa buhay. Hindi pa nila na-discover at 30s na sila. What can you tell them? One is to not give up, no? And I think prime time din yung 30s kasi ang dami na namin napagdaanan, ang dami na natin napagdaanan, na ang dami rin natin paghuhugutan na inspiration, ang dami nating pagkakamali na pinagdaraanan. Yung isa sa mga learnings ko from improv, yung improv training ko is all mistakes are gifts, no? So lahat ng mga pagkakamali namin and pagkakamali ko nun, parang yun yung naging inspiration ko rin to be where I am now. Kung naguguluhan nga tayo, tapos kung gusto natin mag-content or to put ourselves out there, parang ang dami natin paghuhugutan and we're all so different, no? Kasi ang daming natatakot na parang kaya maging content creator kasi hala, nagawa na to or how will I be more unique, ganun. Pero kung yung hugot naman natin is from our own personal experience, that's ours. Parang unique tayo in that way. At saka isa ring fear, honestly. I'm sure you had that fear also. Nako, pag ginawa ko to, baka pagtawanan ako, baka may mag-judge sa akin. Yeah. Meron ka rin bang concern noon? Oo, for sure. Kaya lagi yung bumabalik sa improv kasi ang laking tulong talaga. Feeling ko yung pagpasok ko sa improv, pag-enroll ko sa improv, yun yung isa sa mga switch na nagbago sa akin na dati kasi parang ayoko to gawin kasi nakakahiya or baka pagtawanan nga ako, baka
judge ako. Pero kung totoo ka lang sa sarili mo, 'di ba? Kung nag-try ka lang and kung mag-create ka ng parang sarili mong safe space, doon lalabas yung full potential mo, I think. So guys, there you have it. Kung may mga gusto pa kayong pangarap sa buhay, hindi lang pagiging content creator, gusto mong magnegosyo, gusto mong mag-start, you just need to try. You just need to step out of faith. The only way that you will know if it will work, if you try. Kung hindi nag-work, ano gagawin mo? Di change. But you should not stop. Huwag kang titigil. Alam mo, walang nabibigo sa buhay. No one fails in life. The only people who fails in life are people who stop and quit. Kaya maraming salamat. Congratulations, Ansis. Thank you. How do they follow you? Paano sila mag-follow sa'yo? Sa TikTok, Instagram, Facebook, at ansisc.walk. So, Ansis, C, S-Y, and then D-A-T, walk.